Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. And today, I would like to share with you, mga minamahal, about victory through faith with subtitle, Victorious Christian. Part 2 po ito. Kung inyo pong napanood ang atin pong preaching noong nakaraang Sunday, ay ito po ang pangalawa. So, I believe with all my heart that this is the very important subject in living victoriously bilang mga mananampalataya. At hinango po ang ating teksto sa Book of Hebrews chapter 11. Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao ng unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Verse 3, sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Last verse, verse 6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi po sa English version ng NIV, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Praise the Lord. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this privilege na makapagbahagi ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na malaman po namin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. I pray, Father, fill us with your words and faith. Fill us with your wisdom, knowledge, and understanding. Fill us with your spirit and power, Lord. Fill us with your love and joy and gladness to receive your words in the name of Jesus. Father, I entrust everything to you. Strengthen us and empower us by your Holy Spirit. I give you glory and honor. This I pray in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, kailangan na kailangan sa usaping Kristiyano ang pananampalataya. Ang faith ay isang mahalagang bahagi sa buhay Kristiyano. Tama po? Ito ang nagpapahintulot sa atin na maniwala sa kakayahan ng Diyos kahit na hindi natin siya nakikita. Amen? What is faith, mga minamahal kapatid sa Panginoon? Ano nga ba ang pananampalataya? Kaya makikita na po natin sa scripture mismo na binasa natin sa verse 1. Now faith is the confidence in what we hope for, in assurance about what we do not see. So ibig sabihin, faith gives us confidence in what we hope for. By faith, we receive evidence. Umaasa na tayo Okay? Faith sees the invisible. Faith will do the incredible. Tama po? Hallelujah. Faith is the spirit that believes the impossible. Hallelujah. By faith, we understand the universe. Okay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. By faith, we understand the Word of God and the will of God in the ways of God sa buhay po natin. Faith is moving you forward. Okay? It never backward.
Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung titignan natin maigi yung scripture, sabi niya, now faith is confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Ibig sabihin, faith is now, kapatid. Kung ikaw ay nananalig, ngayon din pinaniniwalaan mo na mangyayari kung ano man ang pinagpipray mo. Hallelujah. Faith is in the future. Inaasahan mo yung pag-asa yun eh. So, ibig sabihin, hope is in the mind, nasa ating pong isipan. And faith is living in the Spirit. Okay? Therefore, living in the Spirit is living in the supernatural. Amen? Faith is vital, important, necessary to be a victorious Christian. It is our responsibility, your responsibility, kapatid, to develop, increase, and deepen our faith. Palalimin natin yung ating pananampalataya. Therefore, we must grow in faith to faith. Kaya nga bilang Christian, hindi pwedeng mababaw ang ating pagtingin sa pananampalataya. Dapat nag-i-increase, lumalalim, lumalago tayo, nagmamature tayo. Dapat nakikita at nahayag sa buhay natin ang pananampalataya. Tama po? Yun po bang na-amaze si Lord? Namamangha siya sa ating pananampalataya. Yun po ang point ko, mga minamahal. Kaya kagaya po ng senturyo, nakakitaan ng Panginoon na dakilang pananampalataya. Yung 12 years nang dinudugo, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako, gagaling ako. Yun yung kanyang pananampalataya. Yun yung kanyang na-envision, nakikita. Yung 4 na magkaibigan, dinalakan nila ang kanilang kaibigan na paralisado sa Panginoon. At nakita ni Lord ang kanilang pananampalataya. Si Bartimeus, nakita din ni Lord yung kanyang pananampalataya. At ikaw, kapatid, nawa makita ni Lord yung faith mo. That your faith will move mountains of problems, difficulties, circumstances. Amen? Hallelujah! It is not good, kapatid, na ikaw ay nakikitang nababalisa, natatakot, nangangamba, naduduwag to the point na parang talo na at wala ka nang magagawa. Okay? I encourage you, kapatid, na manalig ka, manampalataya ka, maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Because the mighty hand is the powerful hand. Kailangan mo ba pagtagumpayan, kapatid, ang mga ito? Dahil ang mga iyan ay dangerous, destructive sa ating mga pananampalataya. Pananampalataya ka, dapat hindi ka natatakot, nangangamba, naduduwag. Fight the good fight of faith, sabi ni Apostol Pablo. Amen po. Okay? Dahil kung mapapanghinaan ka lang dahil sa mga takot na yan, pangamba na yan, diyan ka madadaig, umawawalan ng tapang sa kung ano man ang iyong mga pinagdadaanan. Kaya kung may sakit ka, bumangon ka. Kung ikaw ay nananalig na ng palataya na, magaling ka na. Okay? As you claim your healing, tumayo ka na, panindigan mo, panampalatayanan mo. Tama po? Hallelujah! Minsan, God allows us into trials and testings to help us positioning our life with Him. So when trials and testing come, you are forced to go into your spirit, into the presence of God. Come near to God. Draw close to Him. Amen? Baka po kasi nabubuhay ka na lang sa natural world, hindi na sa spiritual world. Tandaan po natin, living in the spiritual world is to experience the power of authority. Kasi ibinigay na sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan. It is for us to exercise. So ang iyong pananampalataya, ipinapasakop mo sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Ang sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Huwag po natin tularan si Tomas, okay, na pinagdudahan niya ang Panginoon na siya'y muling nabuhay. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ang taong naniniwala kahit hindi niya nakikita. Hallelujah.
Ang will ni Lord sa iyo being a believer is to walk by faith and to live by faith. Lumakad ka sa pananampalataya. Mabuhay ka ng may pananampalataya, kapatid. Living by faith means hindi ka nakadepende or nadadala sa panahon, sa nakikita mo, sa sitwasyon. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kapatid, for you, what is the impact of that scripture? How is the effect of that scripture in your life? Lagi natin tatandaan, victory comes when you please God. Victory comes when you earnestly seek God. Victory comes by faith. Victory comes when you believe. So, victorious Christian, lagi natin tatandaan, is a journey of faith. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse 20, anong sinasabi doon? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi ni Apostol Pablo. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na muling umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Para din sa iyo, kapatid. Ang pananampalataya po ay isang pang-araw-araw na desisyong bumubuo sa buhay na sumasalamin kay Kristo. Ang buhay pananampalataya ay pinipili na maniwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Romans chapter 4 verse 3, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Sinabi ng Apostol Pablo, we are justified by faith. Tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, victorious Christian is a life that is lived by faith, every day, moment by moment, na isinusurrender mo ang buhay mo kay Kristo. It is rooted and grounded in the Word of God, in faith, of course. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 35, everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So pansin niyo po, mga kapatid, na binibigyan din ko po ang importansya ng pananampalataya sa pamumuhay ng matagumpay na Kristiyano. And today, mga kapatid, tatangkayin po natin na sagutin bakit ang pananampalataya ang nagpapanagumpay sa Kristiyano. Nagpapanalo sa iyo at sa akin. Why faith makes Christian victorious? Ang unang puntos po natin, faith enables you to please the Lord. Okay? Ang pananampalataya ay nagbibigay daan sa iyo upang malugod o masiyahan mo ang Panginoon. Okay? Sabi doon sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Verse 5, si Enoch, na hindi nakaranas ng kamatayan, bago siya kinuha ng Diyos, ay naging kalugod-lugod siya. Verse 6, and without faith, it is impossible to please God. That's why faith enables us to please the Lord. Bilang mananampalataya, mga tinawag ng Diyos, pinili ng ating Panginoon, ang instruction sa atin ng Diyos at kalooban ng Diyos ay mabigyan natin siya ng kaluguran. Tama po ba? Ano ang silbi na Kristiyano ka pero hindi ka naman kalugod-lugod sa Diyos? Dapat, kapatid, laging naisin ng puso mo na i-honor at i-please mo ang Diyos. Amen po ba? Okay, maraming tao gustong bigyan kasiyahan ang tao just to please them. Pero ang tanong ko naman sa iyo, kapatid, kamusta naman ang Diyos? Nabibigyan mo ba siya ng kaluguran? Please, don't get me wrong po hindi po masama na pasayahin ang tao. Lalo na po yan ay mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin. Deserve po nila yan na pasayahin po natin. Ang mahalaga, whatever you do it for the glory of God. Tama po? Faith is really enables you to please the Lord. Are we pleasing the Lord?
It is a direct object of the Bible to please the Lord by faith. Okay? Because without faith, it is impossible to please the Lord. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, maganda yung ikaw mismo ang nag-iisip, paano ko mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Paano ko siya mapapasaya? Paano natutuwa at nalulugod ang Diyos kung ikaw ay naduduwag? Laging balisa, lulugo-lugo. Ikaw yung laging talunan sa mga problema. Mas namamagnify mo pa ang mas malaki mong problema kaysa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kamusta ang iyong pananampalataya, kapatid? Be strong in the faith. Be of good cheer. Tularan po natin si Job despite the pains na kanyang naranasan sa isang araw na wala lahat ng meron siya. Pati anak niya, pati asawa niya. Ang matindi po dito. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya, okay? Sumpain mo ang Diyos mo nang mamatay ka na. Ang maganda dito, hindi natinag ang pananampalataya ni Job. Nanatili pa rin po siyang faithful sa Panginoon. Ito po ang problema eh. Hindi mo nasusunod ang Diyos dahil nakapokus ka sa mga problema at sitwasyon mo. Kapatid, gaano ba kahalaga sa iyo ang pananampalataya sa Diyos? Mahinang klase ba ang Diyos mo? Tandaan mo, hindi po matutuwa ang Diyos kung mababa ang tingin mo sa Kanya. Ang sinasampalatayanan mo, kapatid, ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, powerful God, all-knowing God. Hallelujah. Hindi mo mabibigyan kaluguran ang Diyos kung nagdududa ka, natatakot ka, nag-aalinlangan ka. So anuman po ang pag-atake ng kaaway sa iyo, maybe struggles, pressures, draining moments, suffering moments, ano mang matinding pinagdadaanan mo, kapatid, dapat mong pagtiwalaan ang Diyos. Tiyak matutuwa ang Diyos. Amen? Hallelujah. Si Jesus po na-upset kung kaya nirebuke niya ang kanyang mga alagad sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Matthew chapter 8 verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog na tayo, sabi nila. Verse 26, ngunit sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Tandaan po natin, sobra ang concern ng Diyos sa mga nagpapakita at nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at tiwala sa Kanya. Anong pipiliin natin, kapatid? Pagdudahan? Mag-alinlangan? O magtiwala at manampalataya sa Diyos? Maraming tao po ang nagpakita at nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Okay? Sa Old Testament, makikita po natin sa Hebrews chapter 11, God commending those people na nagpakita ng pagtitiwala sa Kanya. Have faith in God, kapatid. Put your trust in the Lord. Amen? Kung ikaw ay puno lagi ng heavy drama sa buhay, laging problematic, Kristiyano ka pero parang inapi, para kang dihado lagi, parang wala kang Diyos na malalapitan sa buhay. Kaya na-upset ang Panginoon, nalulungkot ang Panginoon sa ganitong sitwasyon. Alam niyo po, wala namang tao na walang pinagdadaanan eh. A matter of faith lang. Hindi natin pinag-uusapan kung gaano kalaki, gaano kabigat, gaano kalalim ang problema mong pinagdadaanan. Ang point ko po, kapatid, saan ka magtitiwala sa anumang pinagdadaanan mo. Sometimes natatalo ang ating isipan. Dinadayo tayo ng dyablo. Minsan sinasabi natin, hindi na ako makakabangon. Hindi na ako makakaalis sa problema. Hindi pa natatapos ang isa, mayroon na naman. Hindi na ako gagaling. Ito po ang mga statement ng kawalan ng pananampalataya. Kung ikaw ang Diyos na napaka-faithful, ikaw ang Diyos na napaka-able, ikaw ang Diyos na napaka-capable, at ganyan ang nakikita mo sa taong nagsasabing Kristiyano, matutuwa ka ba?
Kakalugdan ka ng Diyos, kapatid, kapag pinapanampalatayanan mo siya at pinagtitiwalaan mo siya. Our second point, faith enables you to obey the Lord. Ang pananampalataya ay nagbibigay daan sa iyo upang sumunod sa Diyos. Para mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos, kapatid, learn to obey the Lord. Ang pagsunod sa Panginoon, kalakip nito ang pananampalataya. Si Abraham po, nasubok ang kanyang pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa kanya na isama niya ang kanyang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. At magpunta sila sa bundok ng Moriah at ihandog mo siya sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi na nagtanong si Abraham, basta't sumunod na lang. At sila'y naglakbay ng 3 araw kasama ang 2 katulong nila. Genesis chapter 22, verse 6 hanggang sa mga sumusunod. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo siya ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Ang buhay pananampalataya ay ang pagsunod. Even in times of difficulties and circumstances, susunod ka pa rin dapat sa Panginoon. Ang pamumuhay ayon sa pananampalataya ay dapat masunurin sa Diyos. Kaya dahil ang katotohanan is that ang buhay pananampalataya ay buhay pagsunod. Tama po. The truth is that kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos, susunod ka sa Kanya. Every act of obedience, bawat pagkilos ng pagsunod, kung titignan mong mabuti kung anong ginagawa ng Diyos, ito'y magpapatibay ng iyong pananampalataya. Minsan patignan po natin ang pangyayari sa buhay ni Abraham. Kung babalikan natin sa Genesis chapter 12, sinabi ng Panginoon, Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sa verse 4, sabi niya, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Ang susi para ikaw at ako ay managumpay, kapatid, ay ang sumunod sa Panginoon. We must learn to obey the Lord. We must pay the price. Amen? Si Noah ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sa pagsunod ni Noah sa Panginoon, naligtas ang kanyang buong pamilya. Ang pagsunod ay may kasamang pagsasakripisyo, pagtatalaga ng buhay, pagkumit. Pero tandaan mo, kapatid, kapag sumusunod ka, may peace. Kapag sumusunod ka, may protection. Pag sumusunod ka, may blessings. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Okay? Kapag sumusunod ka, may salvation. At kapag sumusunod ka, may katagumpayan. Amen? Hallelujah. Our third point, faith enables you to pray for the Lord. Verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo marunong manalangin eh. But by faith, okay, the Spirit of God help us. Tama po. Romans chapter 8 verse 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang Kristiyano, para ikaw at ako ay managumpay, kailangan po natin manalangin. Okay? By faith, we can please God, we can obey God, but without prayer, we cannot be a victorious Christian. Kasi kailangan po natin ang presence ni Lord, ang power ni Lord. E paano tayo magtatagumpay kung wala yung presence ni Lord? Yung power ni Lord. By prayer, matututunan mong sumandal at magtiwala sa kakayahan ng Diyos.
Amen? Bilang Kristiyano, kailangan mong mapagtagumpayan ang lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. E paano mo mapapagtagumpayan ito? Kung kulang ka sa panalangin. Eh may mga Kristiyano na aagaw ng mundo, nadadala sa agos ng mundo. Maraming tukso na dadayan ni Satanas. If you immerse yourself in prayer and in the Word of God, magtatagumpay ka, kapatid. Ano mang gawa ng kaaway, mapapagtagumpayan mo. Si Jesus, 40 days and 40 nights na nagayuno, tinuksyo siya ng dyablo at sabi ng dyablo sa kanya, kung ikaw ay Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinabi ni Jesus, nasusulat. Pangalawang beses, pangatlong beses, nasusulat. Of course po, makakatulong po yung ating pakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Yung mga advices po nila. Kaya yung ipag-pray tayo. Kaya si Haring Jehoshaphat, hindi siya nagtagumpay sa labanan sa sarili niyang lakas at kakayahan. Kasama ang kanyang buong hukbo. Bago po ang labanan o bago sila lulusubin, nauna na silang lumuhod. Kaya hinimok at tinipon niya ang buong Juda at silang lahat ay nanalangin at nag-ayuno publicly. Kaya sila nagtagumpay dahil sila ay iniligtas at sinamahan ng Diyos. Ganun po kahalaga ang panalangin, kapatid. Because when you are in God's presence, kagaya ni Daniel, naranasan niya yung protection, naranasan niya yung covering ng ating Panginoon. Same with you, kapatid. Prinumot pa nga si Daniel Pero tandaan po natin, mahalaga ang prayer. Pero useless po ang prayer kung hindi ka naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Sapagkat sinasabi sa Scripture, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Very good kung nakaluhod kang manalangin. Very good kung mahaba ang prayer time mo. Ang tanong ko, kapatid, yung bang haba ng prayer mo at nakaluhod ka pa, ay may kalakip ba yan na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Please don't get me wrong po ha. Okay? Hindi ko po minamalian ang nakaluhod at mahabang pananalangin. In fact, as pastor, laging napapahaba po ang prayer time ko. Okay? Lalo na po kapag kainisa-isa ko na ang mga membro sa simbahan. Okay? Ang point ko po dito, mga kapatid, you must believe when you pray. Matthew chapter 11 verse 22 hanggang 24. Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Matthew chapter 9 verse 23. Everything is possible for one who believes. Kaya mahalaga po ang panalangin may pananampalataya. James chapter 5 verse 15. Pangalan po ng ating simbahan, prayer of faith. Sayang, kapatid, kung gugugol ka ng mahabang time sa pananalangin, and yet, wala ka din namang pananampalataya. Faith is the confidence in what we hope for. Confident ka na nilalapitan, tinatawagan ang Diyos, dahil siya ang pag-asa mo. Amen po ba? Panginoon, ikaw talagang inaasahan ko pinagtitiwalaan ko, at sinasandalan ko. Ikaw, Panginoon, ang higit na makakatulong sa akin. Ito ang mga statement ng may pananalig at pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Minsan po kasi ang sukatan ng pananalangin, yung haba. Minsan ang ganda ng salita. Minsan yun naman yung posture. Hindi po ang mga iyan ang sukatan, kapatid. According to our scripture, sabi nga, anyone who comes to Him must believe that He exists. Believe. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, maniwala ka. Kapatid, mga minamahal, ang prayer, hindi po ito pagbabaka sakali. Wag na wag po ninyong option, suggestion ang pagtiwalaan ang Diyos sa pananalangin. Tandaan po natin, kailangan talaga ang faith sa pananalangin. Tama po, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. God is so powerful. Amen? He is God who do the impossible things. Kaya ipakita natin sa Diyos ang nararapat na pagtitiwala. Hallelujah. Kapag ang Diyos natutuwa at nalulugod sa iyong pananampalataya, kapatid, He can perform miracles after miracles. Amen? Pang-apat po na puntos natin, faith enables you to do bigger things for the Lord.
By faith, we can face challenges in life. And this is the opportunity to manifest our faith in God. Tama po. Para magtagumpay ka sa isang bagay na gagawin mo, kapatid, kailangan mo ang pananampalataya. In doing greater things for the Lord, in serving in the Lord's ministry, faith is really needed. Limited po ang capacity natin. Limited po ang kakayahan natin. Hindi po pwedeng panghawakan lagi-lagi ang kakayahan po natin. Ang alam natin. Ang maganda ay ang panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos mismo. Tama po. Faith ang magtutulak para gawin mo ang dakilang bagay. May mga tao kasi, hindi ko alam, hindi ko kaya, natatakot eh. Hindi pa nga sinusubukan eh. Ang apat na magkakaibigan, bitbit nila ang paralitiko para dalhin kay Jesus. Hindi nila pwedeng madala ito sa dami ng tao. Wala silang madaanan. Ang ginawa nila, dumaan sila sa bubong at namangha si Jesus sa kanilang pananampalataya. Dapat kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko, namamangha ang Diyos sa ating pananampalataya. If you believe God, He will do great things out of nothing. We must learn to depend upon God, to trust Him, to rely on Him, and look to Him to meet your needs. Amen? Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ang mga lingkod ng Panginoon noong unang panahon, because of their faith, may nakapasok sa promised land. May lumipol sa napakaraming kalaban. May nagpaapoy. May napatumba na pader. At may nakapagtayo din ng arko. Doing bigger things for the Lord, napakahalaga kapatid, ang pananampalataya. Hindi po sa lahat ng bagay nagagawa po sa galing. Dunong, sa lakas mo. Kahit pa magaling kang tumugtog, umawit. Kung wala kang faith, wala ka pong ma-accomplish. Kung gusto mong magkaroon ng business, kahit maliit lang yung puhunan mo, mag-umpisa ka. Dahil natutuwa ang Diyos sa maliliit na pasimula. Plant a seed, kapatid. Sow a seed. Ilang isda lamang at tinapay, napakain po yung 5,000. Sa isang bato lang, napatumba ang giant Goliath. Kaya anuman ang giant sa buhay mo, kapatid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, you can do bigger, you can do greater things. Amen? Hallelujah! Malaga ang mga hakbang ng ating pananampalataya. Ang mga imposible po, nagiging imposible because of our faith in God. Walang na-accomplish ang walang pananampalataya. Walang problema sa Diyos, pero ang kailangan, pananampalataya. May mga Kristiyano madaling umayaw, sumusuko, bumibitaw, bumibigay, nagpapatalo. Gusto kitang paalalahanan, kapatid, huwag mong saktan ang puso ng Diyos. Ipakita mo sa Kanya na sa lahat ng panahon, na sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay, ang tiwala at pananampalataya ay sa Kanya. Walang dahilan para matalo tayo eh. Dahil may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pwede nating pagtiwalaan, panampalatayanan. May Diyos na malalapitan natin, mapapanghawakan. Hayaan po natin na makagawa ang Diyos, kapatid, ng mga dakilang bagay sa buhay pananampalataya natin. Amen? Lagi ko pong sinasabi, bilang Kristiyano, tayo ay overcomers, conquerors, victorious, transformers. We are born to win. Amen? Hallelujah! Bilang pagwawakas, gusto mo bang managumpay, kapatid? Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Faith is an action word. Mahalaga i-exercise mo ang iyong pananampalataya. As victorious Christian, you should keep going with faith. Keep up good courage. Fight the good fight of faith. Amen? Hallelujah! Ang mananagumpay na Kristiyano ay nananatiling lumalakad sa pananampalataya. Ang mananagumpay na Kristiyano ay nananatili sa Panginoon. Stay where you are, kapatid. Know your identity in Christ. Amen? God will anoint you, kapatid. I encourage you right now na magdeklara tayo ng blessing sa ating pong mga buhay. Sabihin mo, I am overcomer in Jesus' name. I am victorious in Jesus' name.
I am healed and whole in Jesus' name. I am blessed in Jesus' name. I am highly favored in Jesus' name. Amen. Salamat po sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po nakatulong po ako sa inyo. Okay? Napayuhan ko po kayo, naturuan, napaalalahanan, at napatibay po ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Mag-declare po ako ng blessing sa inyo pong mga buhay. Let us pray. Heavenly Father, I praise you for the precious word na inyo pong ipinabatid sa amin. We thank you so much dahil patuloy na na-activate ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dahil dito, Panginoon, nakikita namin ang mga dakilang bagay, ang mga posibleng bagay na kayang-kaya ninyong gawin sa buhay namin. Higit pa sa kakayahan, kalakasan, karunungan namin, Panginoon. Father, I pray to all the viewers, touch their lives, Lord, that they may experience your glorious power in the name of Jesus. Manifest your glory. Bless them. Meet every needs in their lives in the name of Jesus. Ano man po ang kanilang kinakaharap, mga pinagdadaanan ngayon, as they give that problems to you, Lord, meet that needs in their hearts, in their lives, in the power of your name, Jesus. Hallelujah. To you, Jesus, the glory and honor. I love you. This I pray in Jesus' name. Amen.